May kagimbal-gimbal na mangyayari at hindi inaasahan ng palasyo sa darating na birthday ni Pangulong Duterte sa March 28. Wala na, panalo na. Wala na. Mukhang hindi ata ito mukhang hindi ata to hindi na paghandaan ng palasyo. Mukhang hindi nila to naisip na maaaring mangyari to at mukhang mababaliktad pa ang sistema. So ano nga ba tong tinutukoy ko? Mamaya nyo malalaman sa dulo ng video na to. Kaya syempre huwag kayong aalis dyan at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga Banateros Brothers. At ngayon, March 2020, ayoko nang sabihin. So ayun na, bago pala tayo mapunta doon sa mga main topic ho natin, may mga patutsada na naman. Sa totoo, hindi ko na talaga dapat pansinin ito. Pero kailangan nating i-correct, no? Kasi may mga may mga fake news ho na lumalaganap, lalong-lalo na ho sa partido ng mga Duterte. At pati nga ho itong si Kitty Duterte ay idinadamay po ng mga hayop. Idinadamay po ng mga tansuan na yung mga tansung wala ng mga views. Wala na mga views ko. Wala. So sorry. Yung mga tansu vlogger or yung mga admin na vlogger ay patuloy po ang chismis na ipinapalaganap po nila sa kanilang mga YouTube channel. About nga po dito kay Senator Bongo at kay sa anak ni Pangulong Duterte na bunso na itong si Kitty Duterte or si Veronica Duterte. At ang pinapalaganap nga po nilang issue ay ito nga daw ay si Senator Bongo at si Kitty ay sinasabi nilang may relasyon. Tingnan mo talaga itong mga hayop na. Hoy, para sa inyong kaalaman, si Senator Bongo ay parang tatay na ho or parang kuya. Kapatid na ho kung ituring yan ng mga Duterte. Para lamang sa kaalaman nyo ha. Si Senator Bongo, hindi na ho iba ituring yan ni Pangulong Duterte. Yan na yung kanyang itinuturing na kanyang panganay na anak. Kaya kung ano man ho yung mga Banateros na mga mapapanood nyo na mga vlog ng mga tansu vlogger na hindi namin kahanay or hindi namin kauri, wag nyo hong papaniwalaan ho yung mga vlogger na yan. So yan po yung mga vlogger na binabayaran di umano. At may video tayo dyan na binabayaran daw yan ni Martin Romualdez. Hindi, sabi nung vlogger na yun, binabayaran daw sila. Malay ko kung totoo ba yun o hindi. So yun sa lahat po ng mga makakapanood ditong video, kung ano man po yung mga fake news na mapapanood nyo dito sa YouTube, lalo na sa mga channel ng mga tansu vlogger, mga insamada vlogger, wag nyo papaniwalaan yan, no? Hiyaan nyo, para panahon din yan, no? Kasi ngayon masaya sila, hindi sila nakakasuhan, pero bisa manggugulat na lang kami. Batas na lang ang bahala sa kanila. So yun na nga, no? Mapunta na nga ho tayo dito sa ating re-reactionan. Ito, isa to sa mga video na natin, na re-reactionan itong malaking protesta. Hindi pala ito. Mamaya na to. Dito tayo sa dulo. Na kung saan ay sinupalpal muli ni Attorney Sal Panelo itong mga ulupong na mga alagad ni tawag dito ni Marcos. Ayop na yan, na hinihingal ako. Hiningal ako kasi nakabaluktot yung tiyan ko dito. Kailangan na talaga natin magpapayat. At hindi ko pa naayos tong mic ko para ma-adjust sana natin kung paano yung para hindi hingalin. So ito, panoorin ho natin.
Sa habeas corpus na petisyon ng magkakapatid na Duterte, muling iginiit ni Attorney Salvador Panelo na iligal ang pag-aresto kay dating Pangulo Rodrigo Duterte ay hindi lang kagagawan ng gobyerno ng Pilipinas. Kagagawan din daw ito ng International Criminal Court o ICC. Si Carlo de la Peña magpapalita. Kung walang jurisdiction ng ICC na nakiusap sa Interpol na arestuin ang Pangulong Duterte, paano magkakaroon siya ng jurisdiction? Ang nagkikiusap na arestuin ay walang jurisdiction. Yung pinakiusapan, walang jurisdiction. Kaya, ang nagpatupad ng iligal na aresto ay ang gobyerno. Ganito ipinaliwanag ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa madaling salita ang isyu kung sino ang nagpatupad ng iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kung bakit ito iligal. Ayon sa dating opisyal na Malacanang, mismo ang International Criminal Court o ICC ang lumabag sa sarili nitong batas. Nag-issue siya ng warrant of arrest nang hindi naaayon sa kanilang batas. Bakit kanyo? Kasi nung inaresto nila, sa kanilang batas, sinasabi din doon na bago mo ipatupad yung warrant of arrest doon sa bansa na gusto mong arrestuin, kailangan ipadaan mo sa isang judicial authority sa hukuman. Nilabag nila mo yun. Ani Panelo, nilabag din daw ng pamahalaan ng Pilipinas ang sarili nitong batas. Anong batas natin dito? Extradition treaty. Totoo naman sa totoo nga lang, alam nyo kaya iniiwasan ng administrasyong Marcos yung hinain ng magkakapatid na Duterte na kaso kasi kapag yan ay napatunayan, tangina impeach dyan si Marcos. Kaya iwas na iwas sila dyan sa asylum ba tawag doon? Oo, kung di ako nagkakamali. Kaya dyan, iwas na iwas dyan yung mga partido ni Marcos. Kasi may paglalagyan sila dyan. Kaya nga ngayon 'di ba tinatanong ng media, sino ba ang mastermind? So sabi ni Attorney Blurred, sabi ni Attorney Blurred, wala daw mastermind. So si Torre lang pala may gusto. Anak ng teteng. Sa lahat pala ng nangyari noong panahon na kinuha si Pangulong Duterte dyan sa airbase, dyan sa airport, si Torre lang pala may gusto. So walang pakialam si Torre kay Marcos, walang pakialam si Torre sa mga nakakataas sa kanya. Dahil tawag dito, sobrang liwanag ng mukha ko. Masyadong na-expose yung kagwapuhan ko yan. Kaya binawasan ko na ha. Hindi, nasisilaw ako Hindi, yun nga alam nyo ngayon nagtuturuan nga at hindi nila masabi kung sino talaga yung mastermind. Pero tayo naman, hindi naman tayo tulonggis, hindi naman tayo kasing tangan ni Attorney Blurred. Hindi naman tayo kasing tangan ni Attorney tuloy. Ni President Torre. Wow! President ang kupal. President ang kupal Hindi naman tayo kasing tangan ng mga yan para hindi natin alam kung sino talaga yung mastermind. Pero kung iisipin nyo maigi, sino pa ba mag-uutos sa mga yan? Huwag nyo nga kaming gawin tanga kayo. Oo, wag nyo nga kaming gawin tanga kayo. Obvious naman kung sino yung nag-uutos dyan. Wag nyo nga kaming, ewan ko na lang talaga sa inyo bakit may mga ganyan kayong pag-iisip. Tuloy natin. Na ang isang mamamayan na tatanggalin mo rito sa Pilipinas at isusuko mo doon sa bansa na gustong usigin siya sa kanilang bayan sapagkat may ginawa kang krimen sa kanila. Sinasabi yung sa ating extradition law, kailangan maghain ka muna sa hukuman. So kahit anong tingin mo, talagang illegal ang aresto, illegal ang detention, illegal ang kidnapping. Lahat to illegal Kaugnay naman sa usapin ng paghahain ng petisyon sa Korte Suprema ng Habeas Corpus ay pinaliwanag ni Panelo na hindi naman daw ang pagkakaroon ng jurisdiksyon ng Korte Suprema sa ICC ang pinag-uusapan. Ang jurisdiction ng Korte Suprema doon sa gobyerno at sa mga opisyales na lumabag sa batas.
merong kapangyarihan ng Korte Suprema na utusan ng gobyerno sapagkat nilabag nyo ang karapatan ng dating Pangulong Duterte, ay ibalik nyo yan dito sa amin at kayo'y magpaliwanag kung bakit nyo nilabag ang kanyang mga karapatan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, Maliwanag ho no? Ang liwanag nung sinabi ni Attorney Sal Panelo, baka hindi nyo pa magets. Baka hindi nyo pa magets, ha? Hindi talagang kahit anong gawin mo talagang paliwanag dyan, alam nyo. Baliw, wala sa ayos sa pag-iisip or talagang may sapak sa utak na lang talaga ang maniniwala. Nito to, yung mga paliwanag nila Remulla, yung magkapatid na manggagamit na Remulla. Okay, speaking of Remulla, grabe pala yan si si John Vic, no? Oo, biruin mo ha. Panahon pala dati pala, ni Binay yan, Bataan. So nung wala na siyang mahita kay Binay, lumipat kay Duterte. Kay Duterte ba tama? Kay Pangulong Duterte. Tapos ngayon nawala na siyang mahita kay Pangulong Duterte. Anak ng Deteng lumipat kay Marcos. Ang lupit mong kupal ka, ha? Kakaiba yung strategy nitong magkakapatid na to, no? Oh, eto naman, ito yung panoorin naman natin tong video na to, no? Ito yung fake news. Ito sana aksyonan ho ito, ha. Oo, aksyonan sana ho ito ng ba't ganito yung nito? Wait lang, ayusin lang natin ng konti, ha. Medyo parang sumobra at uy, anong nangyari sa'yo? May mali pala yung napindot ko. Medyo mali ata yung dito, yung parang may fake news ho rito nangyari, ha. Oo, may ka-fake news na nangyari ho dito dapat ano po ito, aksyonan po ito ng congressman ng Congress, 'di ba? Galit kayo sa fake news. Sana sikasuhin niyo yung ibang mga mainstream media na nagpe-fake news ngayon. Kasi may puro dugtong ba, dagdag bawas ang balita nila. So kung talaga kayo ay neutral, aksyonan nyo rin yung mainstream media. Yung ibang mainstream media na nagpe-fake news ngayon. Hindi naman pwedeng puro vlogger na lang. Hindi naman pwedeng puro Duterte vlogger lang. Pati din yung mga Insamanda vloggers nyo rin, tutukan nyo rin ba? Kakapal ng mga apog nyo. Okay, panoorin natin to. Ang nangyari noon kay Ninoy Aquino ay nagpapakita ng kapasidad na pwedeng gawin ng Administrasyong Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte kasabay ng pagsagot sa ilang mahalagang issue. Si Anton Cero sa report! Hindi pinalagpas ni Vice President Sara Duterte ang pagkakataong sagutin ang mga birada laban sa kanya ng Kamara at Malacanang. Samantala, nagbigay naman ng update si VP Sara tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC Detention Center. Muling dinalaw ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Vice President Sara, nakakapag-grocery si dating Pangulong Duterte sa loob ng pasilidad. Mayroon na rin anyang supply na mga paborito nitong soft drinks na kanyang hiniling. Dumating na rin ang mga damit ng dating Pangulo mula sa Davao na inaasahang maibibigay sa kanya sa Martes. Habang nasa detention center, hinikayat niya ang kanyang ama na magsulat ng libro. Sabi ko, magsulat ka na lang ng libro and then when you get out, we'll sell it and make money out of it. And then he said na I'm too old to write a book. May mensahe rin ang dating Pangulo sa mga Pilipinong araw-araw na nagtitipon sa labas ng detention center upang magpakita ng suporta. He said now, ang message ko ay, if you are angry, you are allowed to say almost anything. And that is okay. Sa papalapit na kaarawan ni dating Pangulong Duterte sa Marso 28, tinanong si VP Sara sa plano nito. Ang suggestion ko sa kanila, maybe magkanya-kanya na lang tayo ng picnic
kung gusto ninyo ng ganon at wala ng program para hindi na tayo kailangan magpaalam ba? Kasi it's not a rally, it's not a protest, it's just a birthday picnic. Ayon kay BP Sara, nakatakdang bumisita sa dating Pangulo si Kitty Duterte at ang ina nitong si Hanilet Abansenya. Posible ring dumating sa The Hague ang ina ni BP Sara na si Elizabeth Zimmerman sa Biyernes o Sabado. Sa ngayon, hindi pa raw buo ang defense team ng kanyang ama. Ang dito lang kasi sa ICC, hindi pa mabuo yung team kasi we're waiting for papers for other lawyers. So, yun yung kailangan ko matapos. And then, kailangan ko ma-introduce yung lawyer in charge for PRD inside and the outside world doon sa mga kapatid ko and sa kay Shelito para pwede na akong bumalik sa Pilipinas and then pumunta na lang dito kapag kailangan. Dagdag pa ni BP Sara, kasalukuyan silang bumubuo ng shortlist ng mga Pilipinong abogado na maaaring maging bahagi ng defense team ni dating Pangulong Duterte. Samantala, nilinaw ni BP Sara ang kanyang pahayag na maaaring matulad si dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino sakaling umuwi ito sa Pilipinas. Binabasihan lang natin is kung ano yung nangyari noon. Nakita naman natin yung nangyari noon. Hindi naman na mabura kung ano yung nangyari sa kasaysayan. At ito ay nagpapakita kung ano yung kapasidad or capacity nila to do these kinds of things, including that extraordinary rendition where they took the former president from Philippine soil and brought him to The Hague. Sinagot din ni BP Sara ang pahayag ng palasyo na inihahalintulad umano ni dating Pangulong Duterte ang kanyang sarili kay Adolf Hitler at hindi kay Ninoy Aquino. Hindi naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsasabi na magiging Ninoy siya, Aquino. Ang nagsabi nun ako at hindi si Pangulong Duterte. Those were my... Katabi mo kasi yung mga fake news eh. Kaya sa bandang kanan mo, Ma'am Sara, ibigyan mo nga ng isa yan. At binibigyan kasi ng isa yan eh, para manahimik. Ayan siya eh, wala siyang kasi yung balita niya kasi, ang pinapalabas kasi nito mga hinayupak na to ng mga mainstream media. Parang hinahalin tulad daw ni Pangulong Duterte yung sarili niya kay Ninoy Aquino. Alam nyo, napakalayo mga putang ina nyo. Ang layo, sobra. Huwag nga kayong assuming naman itong mga dilawan tayo na to. Masyado naman mga assuming to. Wala sa kalingkingan ni Pangulong Duterte yung si Aquino nyo. Lalo na yung anak. Ayan, nagpagawa ng tulay, walang ilog. Ay, nako. Alam nyo, yung nangyari nga, ang ibig sabihin ni Vice President Sara Duterte, yung nangyari. Yung maaaring mangyari. Maaari. So, in English, basta yun na yun. Layo, alam nyo, wag nyo ipagsiksikan yung Ninoy nyo, yung Aquino nyo kay Pangulong Duterte, sobrang layo. Una-una, senador lang si Aquino, si Senior, yung namatay, no? Senador lang yun. Pangulo, dating Pangulo, si Pangulong Duterte, no? Pangulo yan, no? Tapos si Ninoy, una-una, matatawag na rin natin na paano ba? Ayoko naman sabihin na weak, gano'n. Pero parang una-una si Ninoy is kampon niya yung mga makakaliwa ngayon. Siya yung protector ng mga NPA, gano'n. Sabi nila yun, no? So, malayo pa rin kasi si Pangulong Duterte isa sa mga naging kinatakutan ng mga makakaliwa. So, kung ano man yung sinasabi nyo na kaparehas or hinahalintulad, walang ganun. Mahiya naman kayo sa mga katawan nyo. Oo, si Dilima siguro mahahalintulad mo kay Ninoy Aquino, Senior, kung buhay pa.
Ay si ano na lang, si Trillanes, ganon, pwede. Yan, mga protector ng mga makakaliwayan. So siguro yan sila, pero si Pangulo alayo ha, tsaka doon sa mga mainstream media na patuloy sa fake news laban sa mga Duterte, magtitigil kayo. Puntahan na nyo, pag nakaupo si Vice President Sara Duterte bilang Pangulo, lahat kayo, mawawalan kayo ng prangkisa, tandaan yan. Hindi, joke lang. Bali, hindi naman kasi ganun ng mga Duterte, no? Hindi sila mahilig mamersonal. Marcos lang naman yung mga balat sibuyas sa mga hayop na yan. Oo, yung mga sila lang naman yung mga balat sibuyas kung pag binira mo, kakasuhan ka. Pag binira mo, ipapapatay ka. Ganyan yung mga ganyan yung mga tawag dito, yung mga kampon ni Marcos dyan. Pero yung sila Duterte, hindi yan sila ganyan. Kahit na binabalasubas nyo, batas pa rin yung umiiral sa kanila. For that. Ang nangyari noon kay Ninoy Aquino. Hindi naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsasabi na Ba't magiging Ninoy siya, Aquino. Ang nagsabi nun ako at hindi si Pangulong Duterte. Those were my fears for the life of my father. Sa kabila ng pangamba ni VP Sara, nananatili pa rin ang kagustuhan ng kanyang ama na makabalik sa Pilipinas at maglingkod muli bilang alkalde ng Davao City. Hindi rin pinalampas ni VP Sara na sagutin ang mga akusasyon ng Kamara kaugnay ng confidential funds. Well, they can say what they want to say. Pwede naman na nilang yan sabihin. And ako din, nag-file na rin si Congressman Pantaleon Alvarez questioning the budget and what happened to the budget and constitutional infirmity and irregularities in the budget. And then I can say what I want to say. It doesn't have to be na dahil pinupuna ko sila sa ginagawa nila sa ating bayan ay kailangan ko din sagutin yung sinasabi nila. Tama naman, no? Yan. Sila lang titira ng titira. Sila lang yung babanat ng babanat, tangina nila eh. Yung na talaga sa totoo lang, yung na talaga magmura. Kaso kung ganyan palagi yung mga epal na congressman yung mapapanood mo, mapapamura ka. Totoo lang. Hindi, ito sa mga congressman, hayaan nyo na tanggapin nyo kung ano yung balik sa inyo. Kasi nagsasalita kayo eh. Hindi naman kayo bilong, hindi naman kayo kasali sa usaping ito na ikiepal kayo. Ngayon, kung babalikan kayo ng mga DDS vlogger or magbigay ng komento si Vice President Sara Duterte mapatungkol sa mga pinagsasabi nyong napupulot nyo sa Planet Nemi or galing sa planetang Mars yung mga kataga na sinasabi nyo sa mga press con nyo, tanggapin nyo yung balik namin. Huwag kayong balat sibuyas, anak ng teting, tapang-tapang nyo tapos balat sibuyas kayo. Huwag ganon. Pag bumira ka, hayaan mo yung, tignan nyo kami. Ito kaming mga banateros, ang daming bumabanat sa amin, mga vlogger. Pero, ganon lang. Ganon lang yung namin. Ganon lang yung namin na, ang dumi mo, parang nakakadire. Ganon, niudura lang namin. Hindi namin sila dinidemanda. Hindi namin sila. Kasi kung hindi demanda namin, una gagastos pa kami sa kanila. Although may panggastos naman kami. Wow ha? Although may panggastos naman kami para demanda sila. Pero tsaka na, may tamang panahon para i-demanda sila. Pero itong mga congressman, salita kayo ng salita mapatungkol sa mga Duterte. Kung ano-ano yung pinagsasabi nyo sa mga Duterte. Tapos kayo, pag binalikan kayo, nagagalit kayo. Nakanteting naman pag ganyan na hindi nyo pala kayang tanggapin yung balik sa inyo, wag din kayo bumanat, wag din kayo magsalita. Tanga ka ba? Uy. Tanga lang no? Ano ba to? Kaugnay ng panawagan ng mga Pilipino sa Europa na mag-resign si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., iginiit ni VP Sara na dapat malinaw ang mga dahilan nito. Pag nanawagan kayo ng BBM resign, dapat sabihin ninyo kung bakit. Para naiintindihan ng mga nakikinig, bakit ba tayo nananawagan? Wala po kami Boom! Alam nyo, ito Alam nyo itong sinabi ni Vice President Sara Duterte?
Yung about dito kay Marcos na yung sa resign. Alam nyo, sa pool dito si tapos sa pulsa pa nga si Maris Umali. Hindi, totoo lang, sa pulsa pa nga. Kasi nga ito sabi ni Vice President Sara Duterte, kapag sisigaw kayo ng Marcos resign, explain nyo. Kasi nga, tulongges yung ibang mainstream media na nandiyan ngayon sa Netherlands. Kasi nga, bungol. Kasi nga, ob-ob. O tinatawag na double T. Tanga-tanga. Ganun. Oo, yung ibang mainstream media. Kasi nga, biruin mo, ang taong bayan yung sumisigaw ng Marcos resign. Ang ilalabas nila sa kanilang mga network, sinabi daw ni Vice President Sara Duterte na Marcos resign. Hindi mo tanga, di ba? Kaya yun, sa susunod dyan, sa mga lahat na makakapanood itong video na to, kapag sumigaw kayo ng Marcos Jr., explain nyo. Halimbawa, ayaw mo kasi addict siya. Ayaw nyo dahil sa ginawa niya kay Marcos. Ayaw nyo dahil ang likot ng panga niya. So dapat i-explain nyo kasi bobo yung ibang mainstream media. Nasa pool sila dito sa pool sila dito sa sinabi ni Vice President Sara Duterte Oo, sa pool sila napangahan si Maris Umali. Tingnan mo, lapad ng panga. Na dapat malinaw ang mga dahilan nito. Pag nanawagan kayo ng BBM resign, dapat sabihin ninyo kung bakit. Para naiintindihan ng mga nakikinig, bakit ba tayo nananawagan? Wala po kami na. Mula dito sa The Hague, Netherlands. Ano kasi yung bububo ng ibang mainstream media talaga? Totoo lang, sobrang napaka tulunggis talaga. Sa totoo lang, ewan ko ba Pero mo si Vice President Sara Duterte yung nagsabi ng about sa mamaya na ito ba yun? Wait lang Ikaw ba yun? Ito pala yung re-reaction. Yung mga OFW, yung mga sumisigaw ng Marcos resign, pinapalabas ng ibang mainstream media, si Vice President Sara Duterte daw. Tapos ito pa malupit dyan, may isa pa silang strategy. Itatanong nila kay Bobong Attorney Blurred, kay Bobong Attorney Blurred, yung tanong na yun na sasabihin ng mainstream media, attorney, ano pong masasabi nyo sa panawagan ni Vice President Sara Duterte na mag-resign na si Marcos? Kasi itong tanga naman, hindi naman nagre-research. hindi man lang nagtatanong. Hindi man lang inusisa muna kung totoo ba yung sinabi ng media na yun o hindi. Umentrada naman agad. Kasi ganito yan. Siguro po ay siya lang ang makikinabang niyan. Munta nga lang, di ba? Hindi mo lang tinignan kung totoo ba yung sinasabi ng media. Naniwala ka naman agad. Malay natin, baka mamaya nasa script na talaga nila yan. So ito, panoorin din natin to. Ito grabe to. Grabe tong video na to. Talagang mismong taong bayan na talaga ang gumagawa ng hakbang para hindi makapagnakaw ang kawatan na gobyerno. So panoorin natin to. Bilang matinding pagtutol sa Administrasyong Marcos, maglulunsad ng malawakang protesta ang mga overseas Filipino workers sa pamamagitan ng OFW Zero Remittance Week. Ouch. Simula March 28, 2025. Ano ang kahulugan ng kilos protestang ito at gaano kalawak ang epekto nito? Alamin sa ulat ni Anton Cero. Ouch! Isang matapang at estratehikong hakbang ang ikinasa ng mga OFW. Isang linggong pagtigil ng remittances sa Pilipinas upang iparating ang kanilang mariing panawagan sa Administrasyong Marcos. Pauwiin na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng mundo, nag-aalab ang damdamin ng maraming Pilipino sa ginawa ng Administrasyong Marcos Jr. laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pag-aresto sa kanya at pagkakakulong ngayon sa ICC Detention Center ay nagdulot ng malawakang pagkondina
isang hakbang na itinuturing ng marami bilang iligal at isang anyo ng political persecution. Dahil dito, sunod-sunod na protesta at pre-rallies ang isinagawa ng mga Pilipino, hindi lamang sa bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Europa mismo, kung saan matatagpuan ang ICC, matinding suporta ang pinakita ng mga overseas Filipino worker. Hiling nila, pauwiin na si Pangulong Duterte sa Pilipinas. At upang idiin ang kanilang panawagan, inilunsad ng grupong Maisog Croatia ang OFW Zero Remittance Week, isang kilos protestang layong patigilin ang pagpapadala ng pera sa Pilipinas bilang malinaw na mensahe ng pagkondena sa Administrasyong Marcos. Kinumpirma mismo ng grupo ang hakbang na ito. Kinukumpirma ko po na mag-uumpisa po ang OFW Zero Remittance Day on the 80th birthday of our beloved former President Rodrigo Duterte, which will be on March 28 until April 4. Bukod dito, isang panawagan ang ipinaabot ni Maisog Croatia Vice Chairman Erwin HR, isang hamon sa lahat ng OFWs sa buong mundo na makiisa sa naturang protesta. Anya, ito ang kanilang paraan upang marinig sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at agarang ibalik sa bansa si Duterte. I hope that our respected President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. will hear us, OFWs. Please send our beloved President Duterte back home. Please. I have nothing against you. Just please send him back home. This is the call for all OFWs around the world. Thank you. Simula nang makulong si Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands, araw-araw nang may mga Pilipinong dumadalaw sa labas ng pasilidad. Isang malinaw at matinding mensahe sa buong mundo, hindi bumibitaw ang kanilang suporta sa dating Pangulo. Yun, no? Eto pag-usapan natin to. Alam nyo, doon nga kanina sa live ng Banatero sa SMNI, napag-usapan din namin ito. Itong about sa no remittance nga ang gagawin na bawi ng mga OFW para maibalik. Pag hindi ginawa ni Marcos, yan ang gagawin nila. So malaking kawalan sa pondo ng ng Pilipinas. Kasi nga doon, malaki kasi yung tax na binabayaran pag yung mga nagre-remittance yung mga OFW. No? So dito kasi, etong ginawa ng mga OFW, wala hong pwedeng makialam sa kanila dyan. Kasi una-una, pera ho nila yan eh. Pera nila yan na dugot pawis ang inilaan nila dyan. So kahit sino, presidente ka man, hari ka man, o isa ka lang chismos ang naluklok or isa ka lang chismosang nailagay lang bilang tigapagsalita dyan sa gobyerno, wala kang karapatan na pagbawalan o takutin sila. Una-una, pera nila yan, pinagsikapan nila yan, iniwan nila yung pamilya nila, anak, asawa, magulang para lang makapagtrabaho dyan sa lugar na yan kung saan man panig ng mundo at para kumita ng pera. So talagang doon pa lang wala ka ng pakialam dyan. Kasi may may video itong si Attorney Claire na parang nananakot siya. Hindi ko na para panoorin yung video na kasi sasagwa mo sa mukha nun. Pero yun nga, parang may pananakot yung administrasyon dito sa mga OFW na kesyo ganito, kesyo ganyan, pag di kayo nagpadala baka ganito mangyari. Una-una, kahit balik-balik ta rin yung mundo, sige, mas maganda, sige, pauwiin nyo na lang sila dito lahat. Hindi lalong namulubi kayo. Kaya nga gustong-gustong magkagera ni Marcos Jr. sa China para maubos tayo dito. Para wala na siyang masyadong intindihin. Alam nyo, ito kahit anong gawin ng mga OFW sa pera nila, putang ina nyo, wala kayong pakialam dun, gago. Isaksak nyo sa mga kukote nyo, mga namo. Ha?
Kung sino man yung mga nagpaplano, nagipitin yung mga OFW dahil ititigil nila ang pagpapadala sa Pilipinas dahil yan ang gusto nilang gawing ganti sa ginawa kay Pangulong Duterte, putang ina nyo, wala kayong pakialam dun. Tapos ang usapan, ha? Hindi, pasensya na ho kayo ha, mga kaibigan, yung mga parang ano dyan sa mura, no? Pero nakakagigil kasi. Biruin mo, pati ba naman yung pera ng mga tao na pinagdugot pawis ang nilaan nila dyan, papakailaman mong hayop ka. Kami ng Banateros eto kaming Banateros Brothers, nagcha-charity kami, off-cam. Hindi nyo alam yun. At hindi rin sinasabi ng mga kasamahan ko yun, hindi rin sinasabi nila ba yun. Charity kami off-cam, hindi namin pinapalabas sa mainstream sa mga channel namin, hindi rin namin pinapalabas sa SMNI. So yung ibang mga OFW gustong magpadala sa amin pero tinatanggihan namin kasi nga ang katwiran namin, gusto naming tumulong sa pera na sa galing mismo sa pera namin. At ayaw naming gamitin ang pera ng mga OFW kasi nga unang-una, ang hirap ng kalagayan nila dun. 'Di ba? Sa totoo nga lang kapit sa patalim ang nangyayari sa kanila doon. Hindi naman totaling kapit sa patalim. Parang alam mo yung tipong yung kabilang paa mo nasa hukay na kasi may mga amo talaga diyan na mga tiga-ibang bansa na na iba yung ugali, no? So yung mga yung mga tawag dito, yung mga diyan, yung mga kumukontra dito, wag na kayong kumontra, wala kayong pakialam nyo. Balik ta rin yung mundo, wala kayong pakialam. Samantalang dito na tayo. I-off na natin yan. Nasaan yan? Off na natin yan ha. Dito tayo. Ito na, panawagan. Ito yung kinakatakot nila Wait lang check ko lang. Ito ba yun? Tingnan natin kung ito yun Ito ba yun? Ito pala muna. Ito pala muna yung panoorin natin. Please. Pinaghahandaan na ng PNP ang posibleng malalaking mga protesta na ikakasa sa iba't ibang panig ng bansa para sa nalalapit na kaarawan ni dating Pangulo. Na yung protesta pinaghahandaan pero yung mga adik hinahayaan. Palakpakan. Hoy, breaking news May balita ata na na parang hindi na ata pinapayagan ni Marbil na magpa-drug test yung mga nakaupo na ng mga PNP. Hindi ko alam kung totoo yun o hindi. Pero yan na natin. Ito, panoorin natin. Pinaghahandaan na ng PNP ang posibleng malalaking mga protesta na ikakasa sa iba't ibang panig ng bansa para sa nalalapit na kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Biyernes. Si Paul Montibon sa report. Malayo man sa pamilya at sa bansang kanyang kinagisnan, hindi maikakaila na nakatanim na sa puso ng nakararami sa mga Pilipino ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lalong sumidhi ang emosyon at pagmamahal ng karamihan sa dating Pangulo matapos itong ipagkanulo ng gobyernong Marcos Jr. at ngayon nasa kamay na ng mga dayuhan para sa mga aligasyong laban sa kanya na hindi pa napatutunayan. Sa kanyang nalalapit na kaarawan ngayong Biyernes, Marso 28, inaasahan ang malakihang pagtitipon na gagawin ng iba't ibang grupo na sumusuporta sa dating Pangulo, partikular na sa lungsod ng Davao. Kaugnay nito, abala na ngayon ang PNP sa kanilang ilalatag na puwersa para siguruhing magiging ligtas ang mga dadalo sa mga aktibidad na gagawin para kay Tatay Digong. Tama po, Mom. Wow. No. Maging ligtas ang mga tao na dadalo sa birthday or sa kaarawan ni Pangulong Duterte. So, doon sa sinabi na yun, palakpakan natin. Pero dito sa PNP na to, wala akong tiwala rito. Sorry pasensya na General Pardo, pero wala po akong tiwala sa inyo. Tsaka ito lang. Pupunta yung tao doon para manawagan
na ibalik si Pangulong Duterte dahil kaarawan niya. Yun ang pinakahiling ng taong bayan. Baka naman ang ayos-ayos doon ng ang ayos-ayos doon ng protesta doon biglang may manggulo. Hindi nga kasi ito nga may bali-balita. May bali-balita na wag naman sana mangyari, wag naman. Tsaka ayoko rin na mangyari to, pero may mga bali-balita na parang ayoko sabihin kasi baka mami may matakot, may hindi magpunta. Pero siguro, tsaka ko na sabihin sa inyo, pero basta doble ingat lang tayo mga kababayan ha. Doble ingat tayo, lalo na dito. Paano ba yan? Lalo na dyan ha. Mr. Bean, no? Yan po yung binigay sa atin na information na prayer rally po ang mangyayari po dyan. At we expect po na marami din po ang aatin dyan considering po na taga Davao po yung ating dating Pangulo. On the part of the PNP po ay mag-aantay po tayo ng final na datos po na ibibigay po sa atin ng PSSO po ng Davao City. On that figures po, doon po tayo magbibigay po ng figures po kung ilan po yung ating ide-deploy. But as a normal police procedure po ay deploy kayo mga 10,000 police. Oo, para yung mga adik, mga magnanakaw, mga pusher, mga holdupper, lipana na naman. Oo nga. Mga 10,000 kaya mga 20,000 na pulis ano nyo doon sa protesta sa iba't ibang lugar. Para yung mga adik, yung mga drug lord na magbababa ng mga kargamentos nila dito, dadalhin sa ibang mga lugar, malaya nilang gawin kasi yung focus ng kapulisan nasa rally kay Pangulong Duterte. So, gano'n na lang. Wala game. Maglalatag po ng kaukulang security coverage po ang Philippine National Police para siguraduhin po ang security and safety po ng lahat po ng aaten dyan po sa activity po na yan. Yes po ma'am, ang information na ibinigay po sa atin ay mangyayari po yan sa mismong kaarawan po ng ating dating Pangulo sa March 28 po sa may Rotary Plaza, New Corellia, Davao del Norte po. At sa ngayon po ay nagkakaroon po ng pagpupulong ang Police Regional Office 11. Nakanahip ka, ang ingay mo. Ito, natatawa ko dito. Ano to, babae ba yun ng mamarcha? Ulitin nga. Rotary Plaza, New yan o, yung nasa una police, iba yung kembot niya. Davao del Norte po. At sa ngayon po ay nagkakaroon po ng pagpupulong ang Police Regional Office 11 pa doon po sa Public Safety and Security Office po ng Davao, ng LGU po ng Davao para plantsahin po yung gagawin pong aktibidad relating po sa birthday po ng ating dating Pangulo. Bagamat wala pang tiyak na bilang ang mga inaasahang dadalo sa mga pagtitipon sa iba't ibang lugar sa bansa, tiniyak ng PNP na may sapat silang bilang para umalalay sa kaligtasan ng publiko. Sa ngayon, wala pa namang ibinibigay. Walakpakan naman, umalalay pala. Bakit? Pilay ba kami? Bakit? Putol ba pa namin? PWD na ba kami? Nga para alalayan nyo, lol. Tingnan nyo mga pinagsasabi nyo. Kakawawain nyo na naman yung ibang mga pulis. Ilalagay nyo dun sa rally na wala naman nangyayaring gulo doon. Anak ng titing. Tapos yung mga adik, lipana, yun dapat yung pinag-aaksayan nyo ng panahon. Anak ng titing naman. Ay, naku talaga. Bigay na detalye ang pamilyang Duterte kung sa papaanong paraan nila ipagdiriwang ang kaarawan ng dating Pangulo, gayong kasalukuyan itong nasa detention cell ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Hindi basta-basta ang seguridad sa nasabing lugar. Matatanda ang halos pahirapan ang pagdalaw ng anak nitong si Vice President Sara Duterte sa kanyang ama sa loob ng pasilidad. Pero hindi maitatago na sa kabila ng mga pangyayari, ang pamilyang Duterte ni minsan ay hindi iniwan ng nakararami sa mga Pilipinong nagmamahal sa kanila.
Ang mga taga Cordillera, malayo man sa kanila si Tatay Digong, hindi naman nila makalimutang magpaabot ng kanilang pasasalamat at pagbati sa itinuring nilang pinakamagaling na pinuno ng bansa sa kanyang nalalapit na kaarawan. Kasabay ito ng kanilang inorganisang Unity Walk at Prayer Rally sa Baguio City bilang pakikisimpatya sa dating Pangulo. Baguio City. Alam nyo tong darating na 28. Ito na ata ang bubura sa kasaysayan dito sa Pilipinas at baka talunin pa kahit sa ibang bansa na birthday ng isang dating Pangulo na ganito kadami ang dadalo. Na ganito kadami ang sumusuporta sa kanya na maibalik siya rito. Sana nga yung sinasabi ko kanina na maaaring gawin ng mga anti-Duterte at ng mga makakaliwa ay wag nilang ituloy. Dahil nga may mga bali-balita na parang yung, sige sabihin ko na nga, bahala na kung mangyari o hindi, basta panalangin na lang tayo guys. Na parang gagawin daw isa sa mga rally, hindi ko alam kung saang lugar ng mga anti-Duterte na kung ano daw, parang Plaza Miranda bombing ang gagawin. So sana panalangin ho natin na na hindi mangyari yun at sana ay ipuin pa rin sila ng may ni Allah ni Allah na wag nilang gawin yun dahil mahirap yan. Ako po, sana wag naman mangyari yun. Baguio pala to. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Kaya nga medyo kabado na si Marcos Jr. ngayon. At dito siya lalo kakabahan. Nasaan na yun? Eto dito siya kakabahan. Dito kakabahan ang mga walang ya. Wala na, finish na. Alam nyo sa nangyayari ngayon? Sa nangyayari ngayon na panggigipit sa Duterte, wala na, finish na talaga. Panoorin nyo itong video na to. Nag-aalab at lalo pang lumalakas ang panawagan ng mga Pilipino sa Europa para kay Vice President Sara Duterte na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Pero ano nga ba ang kanyang tugon dito? May plano na nga ba siyang lumaban para sa pinakamataas na posisyon sa bansa? Ating alamin sa balitang ihahatid ni Jason Rubrico live. Jason, magandang gabi. Bayan? Ay, sorry. Mali. Kyle, magandang gabi. Sa kabila ng lumalakas na panawagan para sa kanyang kandidatura sa 2028, nananatiling maingat si Vice President Sara Duterte sa kanyang pagdidesisyon. Ayon sa kanya, masyado pang maaga upang pag-usapan ang posibilidad ng kanyang pagtakbo sa pagkapangulo. You can gather. Nagbabala si Vice President Sara Duterte na maaaring malagay sa alanganin ang kinabukasan ng Pilipinas pagsapit ng 2028 kung hindi maaagapan ang kasalukuyang kalagayan ng bansa. Sa isang ambush interview sa The Hague, the Netherlands, diretsahan niyang inilarawan ang lumalalang estado ng ekonomiya at ang papalubhang kawalan ng pag-asa ng taong bayan. Isang sitwasyong aniyay bunga ng kakulangan ng malinaw at epektibong aksyon mula sa gobyerno. Lugmok na tayo sa kahirapan because at this point, we should be working our way up, but it seems that we are working to go to the dumpster. No? As I said noon, we are on this road to perdition. Ayon pa kay Duterte, isa sa mga pangunahing dahilan ng paglaho ng pag-asa ng mga Pilipino ay ang kawalan ng malinaw na direksyon mula sa kasalukuyang administrasyon. Somehow, walang nakikitang hope yung mga tao dahil wala din silang nakikita mula sa walang project, gobyerno. Sa usapin ng kanyang posibleng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028, iginit niyang hindi pa ito ang tamang panahon upang magdesisyon. It's really too early, ma'am, sa ngayon. Ang pagtakbo kasi, ma'am, kailangan ka manalo. So, kailangan mo paniguraduhin na kapag tumakbo ka ay mananalo ka. Because otherwise, that will be hopeless case. Wala na yung pag-asa. No? So, mahirap paasahin ang mga tao. Tapos, alam mo namang hindi ka magtatagumpay sa kandidatura mo. So, kailangan paniguraduhin na mananalo para nabibigay yung expectation ng mga tao. Meron po kayo
Ibinunyag din niya na ang payo sa kanya ay magdesisyon sa ika-4 na quarter ng 2026 kung tatakbo siya o hindi. Ang advice sa akin noon was fourth quarter of 2026. So December of 2026 supposedly yun. Dapat merong decision. So malalaman at that time kailangan na i-set up kung ano yung kailangan na organization para sa isang kandidatura. Pero ano nga bang magiging batayan ng kanyang desisyon? That we have to see by the numbers and by science and mathematics. Grabe yun, ang talino talaga. Ni Vice President. Pero ito alam nyo naman, ito yung pinakadahilan bakit ginigipit ang mga Duterte ngayon. No, yan ang iniiwasan ni Martin Romualdez. Yan ang iniiwasan na mangyari ni Lisa Marcos. Yan ang iniiwasan ni Marcos Jr. na mangyari yan. Na tumakbo bilang presidente itong si Vice President Sara Duterte. No? Pero kapag ginusto, alam nyo, ito kasi mangyayari dyan, nakikita ko Ang Duterte naman kasi talaga hindi sila gahaman sa kapangyarihan. Kasi kung gahaman sila, dapat nga ito, presidente na to ngayon So may tinatawag na delikadesa. May ganun kasi sila So galing na rin niya kay PRD na ang pangit naman pagtapos niya ng termino niya, anak niya yung pumalit na presidente. So kahit gusto ng taong bayan, so parang hirap sa kanila nung gawa ng hindi naman sila sakim sa kapangyarihan. So eto na nga baka mangyari ulit yung nangyari noong panahon ni Pangulong Duterte na talagang taong bayan na ang gustong patakbuhin etong bilang presidente etong si Vice President Sara Duterte. Baka itong darating na malaking okasyon, malaking sama-sama ng mga Pilipino sa darating na March 28 sa iba't ibang panig, iba't ibang panig ng Pilipinas, baka mas maulit pa ito sa darating na mga taon, lalo na pagpapalapit na ang 2028 presidential election. Dahil kung matatandaan natin mga banateros, mga kabiyaya, na itong si Pangulong Duterte ay talagang pinursige ng taong bayan na tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. At umabot pa nga sa point na pinag-isipan niya talaga ng maigi. Kagaya ng sinasabi ni Vice President Sara Duterte na dapat may sureball ka na. Sureball ka ng mananalo, sureball ka ng para hindi masaktan, hindi ma-offend yung mga taong sumusuporta sa'yo. So, doon naman may point siya. Pero Vice President Sara Duterte, sana kapag ang taong bayan na ang magpursigi at mag-push sa'yo na tumakbo bilang presidente ng Pilipinas, talagang gampanan mo na. Dahil siyempre, bago rin muna mangyari yun na maging presidente etong si Vice President Sara Duterte, ang una nating gawin mga kababayan ko, mga banateros, ay ipanalo po muna natin ng 10 kandidato ng mga Duterte. Hindi ko na siguro isa-isahin pa kung sino-sino yung mga yan. Pero dapat nating maipanalo yan para maiwasan natin ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. At kapag nangyari na maipasok natin yung 10 senador na ipinopromote or ikinakampanya ng mga Duterte, doon magiging bastante na yung ating lakas para hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte at sa darating na 2028 election ay maging presidente itong si Vice President Inday Sara Duterte.
Kaya sana kaming mga vloggers magtulungan na para ikampanya pa ng doble, triple itong Duterte kung tawagin, or 10 kandidato ng mga Duterte. At ngayon obvious naman na panalo na etong mga senador na to, etong Team Duterte. Obvious na panalo, kaso may isa tayong kalaban . Ang kalaban natin is yung daya. No, yung daya ang iniiwasan natin na mangyari. Kaya ang gawin natin, kung kaya nyong kumbinsihin yung isa, is mas triplihin nyo pa, gawin yung 10 dapat ang makumbinsin nyo na iboto nila straight itong Duterte senatorial candidate. Para kahit na dayain man yan, panalo pa rin po tayo sa darating na halalan. Kasi kung matatandaan nyo na alam nyo yung nangyaring kay Pangulong Duterte nung tumakbo siya bilang presidente, dinaya pa ho yun. Opo, dinaya pa ho yun ng may mga daya pa ho nangyari doon, kaso hindi na nila napigilan yung boto at talagang nag-landslide na sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya si Pangulong Duterte ang nanalo. So yun, gawin natin ulit yun sa mga senador. Nandyan sila Attorney Jimmy Bondoc, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, yan kay Philip Salvador, Attorney Vic Rodriguez, Attorney J.B. Hinlo, Attorney Raul Lambino, at syempre Pastor Apollo C. Kibuloy. At andyan din si Doc Mata. At baka may nakakalimutan pa ako, baka may nakakalimutan ako sabihin, ano nyo na lang po dyan, baka sino yung pwedeng mag-pin dyan ng number at pangalan ng mga kandidato ng mga Duterte, no? So sana po, no, sana yan na lang yung una natin munang gawin para makatakbo si Vice President Sara Duterte sa darating na 2020. Kasi ulitin ho namin sa inyo, kapag na-impeach po si Vice President Sara Duterte ngayon, ay hindi na siya pwedeng tumakbo kahit anong posisyon sa gobyerno. Kaya ngayon pa lang, yung kahilingan ni Pangulong Duterte na may halal itong 10 senador na sa kanyang grupo, ito pa rin ho natin yun bilang sa kaarawan niya at bilang sukli na lang sa pagmamahal niya rin sa bansang Pilipinas. So yun na mga banateros, mga kabiyaya, hanggang dito na lang yung video natin at ito na nga yung kinakatakutan na mangyari ni Marcos Jr. So tuparin ho natin ang hiling ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Aasahan ho namin kayo. Siyempre, bago nyo lisanin itong video ko, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan, pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.